Hindi ko talaga akalain na ang simpleng lakad namin ng mga kaibigan ko noong isang umaga ay mauuwi sa isang nakakapangilabot na karanasan na habang buhay kong hindi makakalimutan. Magsisimula ito bilang isang masayang araw, pero natapos sa takot, hiwaga, at pagtuklas sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng pangkaraniwang isipan. Dekada 90, isang umaga, sinundo ako ng mga kabarkada ko sa aming bahay. Sabi nila, pupunta kami sa isang ilog sa may Manito, Albay. Sikat daw ang lugar na ito dahil sa napakalamig na tubig at napakagandang kapaligiran. Magdadala kami ng pagkain, magluluto sa may tabing ilog, magpapakasaya buong araw. Kaya hindi ko na rin pinalampas pa ang pagkakataon. Pagkarating namin, bumaba kami mula sa may jeep na nirentahan namin. Na habang pababa ako, dala ko ang isang kaldero at ilang mga gamit nang may nakasalubong akong isang matandang babae. Magandang umaga, iho. Bati niya sa akin, pero dahil nagmamadali ako at mabigat ang mga dalahin ko, hindi ko na ito nagawa pang lingunin. Nasumagot na lamang ako ng payak na, oo, pero hindi na ako huminto. Sa likod ng isipan ko, naramdaman kong parang na hindi yata tama na hindi ko man lang siyang binati na maayos. Pero binaliwala ko iyon. Kailangan ko kasing sumabay sa mga kaibigan ko dahil hindi ko kabisado ang lugar. Ayoko namang maligaw at mapag-iwanan ng aking mga kaibigan. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang bigla akong nauupos. Nangihina, parang nauubusan ng lakas ang buo kong katawan. Pakiramdam ko, ang init-init ng loob ko, pero malamig naman ang pawis ko. Hindi ko na rin maayos na mahawakan pa ang mga gamit. Dahil, ewan ko kung bakit, nanginginig ang mga kamay ko. Tanong pa ng isang kasamahan ko kung ako ba daw ay ayos lamang. Pero, hindi ko na din nagawa pang tumugon. Parang umuurong ang dila ko. Ngumiti lamang ako at sinabi na pautal-utal na oo, baka gutom lamang ako dahil kape lamang kasi ang inalmusal ko. Na dito ay sandali ko sa kanyang ibinigay ang mga dalahin ko at sinabing maghahanap lamang ako ng banyo para umihi. Lumingon pa ako sa mga mapunong lugar para humanap ng pwesto na tipong masukal. Dahil tila hindi talaga pag-ihi lamang ang nararamdaman ko. Parang kailangan kong magluwal. Naglalakad na ako papalayo sa kanila. Pero habang lumalayo, parang mas lalo akong nawawala sa sarili ko. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Umiikot na ang aking paningin. Nasusuka, hinahabol ang aking paghinga. Na ang huling naaalala ko na lamang ay nakita ko ang isang masukal na talahiban. Pumasok ako roon, pero ang mga sumunod ay tanging kadiliman. Nagising ako sa ingay at boses ng mga kaibigan ko na ika nila, Hoy! Andito siya! Andito! Nakita na namin! Hoy! 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 Gising! Gumising ka, pare! Ano nangyari sa'yo? Gising! Pero bakit parang hindi ko maigalaw ang katawan ko? Ngunit naririnig ko lamang sila. Subalit para akong tulog pa rin. Maya-maya lamang, naramdaman ko ang mga kamay nila na parang binubuhat ako. Napakabigat ko sa totoo lang. Pero ika nila nung mga pagkakataong iyon, napakagaan ko daw nung binuhat nila ako. Para daw akong patay. Pagdating namin sa kanilang pwesto, napamulat ako ng bahagya, pero malabo pa rin ang paningin ko. Nang may naririnig akong isang pamilyar na boses, tinig ng isang matandang babae, na ang sabi pa niya, na ako daw ay nabalis. Siya pala ang nanay ni Jay, ang kaibigan ko. Sinabi nitong nabalis daw ako o nausog
pero hindi nila alam kung papaano iyon nangyari. Na dito ay tinawag na nila ang tatay ng kaibigan kong si Jay, si Mang Domeng. Sabi nila, siya raw ang gumagamot ng mga ganitong klaseng kalagayan. Na pagkarating ni Mang Domeng, tumingin siya sa akin ng seryoso habang ang mata niya ay parang bumabasa ng kaluluwa. Ika niya, tama daw ang kanyang asawa, nabalis ako. Pero hindi ito ordinaryong bati, malakas ang tumama sa akin. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo ko, hindi ako makapalag. Pakiramdam ko, wala akong kontrol sa may sarili ko. Kumuha sila ng dahon ng bayabas, dinikdik ito, saka iginulong sa kanyang palad. Kasabay noon, sinimulan niyang magdasal sa isang lengguwaheng hindi ko nauunawaan. Habang nagdadasal siya, inilapit niya ang dahon sa aking noo at biglang dinuraan ito. Para akong napasok, pero kasabay noon, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Unti-unting bumabalik ang lakas ko. Pinunasan niya ang aking noo at sinabing, Iho, magkakaroon ka ng kaunting init sa katawan ha. Pagpapawisan ka, labanan mo kung ano man ang mararamdaman mo. Oh, eto. At tama nga siya. Dahil ilang sandali pa, naramdaman ko ang pawis na tumutulo sa aking likod at noo. Napakainit, pero napakagaan din sa pakiramdam. Na matapos ang ilang minuto, para akong bagong tao. Pagbalik namin sa bahay ni Mang Domeng, may bigla siyang itinanong na kung may nakasalubong ba akong matanda kanina bago ko nakaramdam ng ganito. Biglang bumalik sa isip ko ang matandang babaeng hindi ko binati ng maayos. Naika ko. Opo, pero hindi ko siya napansin masyado dahil nga sa mga bitbit ko. Na dito napailing si Mang Domeng, saka sinabing, iyon daw ang pinakamalaking pagkakamali ko. Na minsan, kahit hindi mo daw kilala, kapag binati ka daw ng mga matatanda, dapat ay bumati ka rin sa kanila. Sapagkat, hindi daw lahat ng matatanda dito sa kanila ay ordinaryo. Marami sa kanila ang mga matatandang may alam sa ibang bagay na kapag hindi ka naging magalang, maaaring matamaan ka. Dito ay aking napagtanto na totoo ang sinasabi niya. Napakasimple lamang ng ginawa ko, pero nagdulot ito ng napakalaking epekto. Na nakaramdam ako ng kahihiyan sa sarili ko dahil sa pagiging maramot sa simpleng paggalang sa kapwa ko, ay ito ang naranasan ko. Na bago kami magkahiwa-hiwalay, sinabihan ako ni Mang Domeng na kung sakaling mauulit man ito, alalahanin ko ang mga natutunan ko ngayon, na hindi lahat ng bagay ay may paliwanag. Hindi lahat ng tao ay dapat pagmataasan. Palagi tayong maging maingat at huwag magmadaling husgahan ang mga sitwasyon dahil hindi naman kabawasan sa katauhan ang pagiging magalang. Kaya pagka-uwi ko po ng bahay, hindi ko na po muling kinalimutan ang mga salita niya. Ang simpleng lakad sa ilog ay naging isang aral sa buhay ko. Nasa mga sumunod na taon, lagi kong sinisiguradong maging mapagkumbaba at magpakita ng respeto, lalong-lalong na sa mga taong hindi ko kilala. Sapagkat sa mga tulad na lugar ng Manito, Albay, ang paggalang ay hindi lamang isang ugali, ito rin ang iyong proteksyon at gabay. Sana po ay may natutunan kayo sa aking maikling kwento. Maraming salamat po. Iba yung pagpapala para sa lahat.
Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakaputing mga kwento na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe. Na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po. Ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay. Mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan. Dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabi, stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.